So ay mga lods, at welcome back sa ating munting channel. Another day, another content, another repair na naman, another tanggap ng amplifier. So ito, tambak tayo. At babawiin natin yung ilang araw natin na hindi tayo nakapag-repair. So dito meron tayong Plardin na EB733BT, no? So ayan. At ito, mga clone ng Sakura EB733. Ayan. So, ano na to? Di parang nasunog ata to. So, hindi daw ito tumutunog ng isang channel ata. So, ayan, sunog nga. Yung pinaka-terminal, niya, speaker terminal. So, ito, overload to. So, isang channel lang daw yung tumunog. Ang kaso nga lang, isa na lang yung natira dito, na jumper. So, isa lang talaga yung tumutunog ng channel. So, ito ngayon yung natin. At, kailangan na ata ito ni customer. So, ilagay ko muna yung cellphone natin, ha. Lang. Para mabuksan natin. Oops. So, yun. Yan. So baka hindi ka ba nakasubscribe dyan mga lods, pasubscribe na po. At pakita notification bell at ilagay sa all para laging sana all. So yan. At grabe yun, may mga upgrade pa tayo. So tinambakan tayo ngayon. Ilang araw din kasi tayo hindi naka-repair mga lods. Siguro mga 1 week to 2 weeks wala tayong masyadong hindi tayo nag-repair kasi nga masama yung pakiramdam natin. Bawi lang tayo. Yung dami pa kasing nakapila. So, nandito naman yung kapatid ko. So, ititrain ko yung pinagbunso namin. Kasi yung kuya ko ayaw talaga pumunta dito sa akin. Ayaw niya maiwan-iwan yung niya doon sa bukid. Yung fish pan. May fish pan kasi. So, yung bunso ko na lang yung ko dito tuturuan. Para may kasama na tayong magre-repair. Mag-ano lang din ako sa kanya. Tuturuan ko mag-vlog. So, ayan. Open na natin. Laki naman yung transformer niya. Check natin yung fuse. Buo naman. So, okay din naman yung Plardin. Ayan, o. Yan yung ng Plardin, no? So, check natin. So, yan si Plardin. Ito yung laman ng Plardin kung mayroon kayong Plardin. So, maganda rin naman. Laki yung kanyang capacitor. So, same lang din sa mga Sakura, yung mga capacitor niya. Isang pagawaan lang ata yan sila. Dito, same color sa board ng mga Sakura. Yung like 737, no? Makikita nyo yung kulay ng board. Green at saka yung itong yellowish na board, PCB. So, yung dito iba kulay. So, ganyan na talaga yan siya. So, hindi pinareho ang kulay dito sa board. Tsaka sa dito. So, okay din naman. Separate yung niya, oh. Ibang klase lang yung niya. Kasi yung sa 733, dito yung kasama tong pinaka-master, no? So, ito kasi siniparate nila. Ayan, siniparit nila yung master volume. So, nandito na din yung supply ng USB. Ayan, o. So, ano pa ba pinagkaiba? Sa board, ito ang board niya is yung same sa mga concert, yung circuit niya. Ayan, o. Tignan nyo mga lods, ha. Tanggalin natin to. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Kaya ito yung hindi ko naman ginaya. Nagkataon lang talaga na ganito din yung mga circuit na pinagagawa ko sa mga concert. Kaya ayan. Ayan, o. So parang concert lang din, di ba? Naka 27 volt na Zener diode.
Ayan, pagmasdan yung mabuti. Yung sa may Zener diode is ang nilagay ito ang dito kung ito mga lods, oh. Sana yung panturo natin. 'Di ba ito? Sa concert to siya is ano siya? 33. So ang nilagay nila is 39. And then dito 1K yung sa input, gano'n pa rin 1K. And then dito, yung sa tail, ito yung tail resistor na 33K, 33K pa rin. Ito yung sa tail niya. So 33K pa rin ang nilagay, di ba? And then 3.3K. So ito lang pinagkaiba, itong 100 ohms nasa concert. Ito naging 10 ohms. Na ganoon pa rin 4.7K yung sa kanyang sa bus resistor. Yan. Diba? And then pagdating dito, ayun may 101 na nakaparallel sa ito. Imbes na 33K, ang nilagay is 39K. Tapos nakaparallel 10P, hindi pala 101. 10 picofarad. So ito yung pampalinaw, no? Kasi ito yung feedback Feedback niya to. So pagdating dito, itong sa bus niya, sa supply ng kanyang bus transistor, ito, 220 ohms. Yan, 220 ohms yan, lahat. Yan, 220 ohms. So, ayan. Tapos sa bias resistor niya, wala silang binago. Ganun pa rin. 2.7K at saka 1.2K. So, dito nga lang sa final, so ito nga sa bus transistor, ay 667 ang nilagay nila at saka 647. So, ayan, diba? Kasi malaki na. Kasi dito sa mga concert to, ito 551, 2 in 5401 yung isa. So, ito ay malaki na kasi nga mataas yung supply natin. Ayan. Tapos dito, sa kanyang OCP na protection. So, ganun pa rin, walang binago. 2.7K, yung doon sa 3.3K, pinlagay nila is 2.7K. And then dito, tinaasan nila yung sa 4.7K sa sa emitter para sa emitter kasi kumuha to para sa protection ng overcurrent protection natin. Ito siya. Nilagay nila is 1.5K, binabaan pala nila. So yung sa concert is 4.7K, di ba? Kung natatandaan niyo yung dalawang sa dalawang resistor emitter. So ayan, and then dito sa kanyang parallel base to base na resistor is 220 ohms, malaki ginamit. So ayan, yan lang kayo magkuha ng base. Yung iba kasi mag-upgrade ay ang lalaki naman nilalagay dito. Ito ginawang C5198. Ganun pa rin naman yung tunog. Kasi may nakaano naman yan na watts dyan. Kung ilang watts lang yung ibibigay, di ba? So ayan, magdepende pa rin yan sa power ng transformer. So ayan, may mga may mga base resistor na 4.7 ohms. So ayan, ganyan lang. Then may nakaparallel na 10 ohms sa kanyang red subel. Kaparallel lang yan. And then yung diode niya 10 ampere. Yung 6 ampere ng kunyari mag-upgrade kayo sa concert, yung 6 ampere nyo na diode ng is palitan nyo lang ng 10. Hindi na kailangan maglagay ng bridge. So, ayan. Yan lang mga lads. So, parang na din siya, concert na tinaas yung value at binago yung mga value sa circuit. So, di mo na kailangan palitan ng mga malalaki. Itong bus transistor lang at saka yung final driver, yung papalitan mo. Pero kapag ka nasa 40, kapag ka nasa 55 ka na, ito, palitan mo na siya ng C5171 and then C4793 ata. Hindi ako nagkamali na transistor, final driver na gagamitin. So, ayan, continue tayo at itetest ko muna kung ano yung problem talaga. So, ito mga lads, testing natin. Ang ilaw natin. Sakit sa mata.
So, ayan. Power may speaker na tayo. Nakapaglagay na tayo. Pati yung jumper nilagyan natin. So, yun. Nag-click naman yung relay. Ah, okay. Ito palang volume, oh. Ayan, oh. Hagas-has. Saan play nito? Ayan. Ayan, may problema yung volume. J. Lloyd Remix. Pati ano. Ayan, oh. Master volume, nakapatay, may tunog pa rin. Kahit nakapatay, may tunog. Wala na. Wala na control to. Dito. Dito na mga volume, oh. Ito low, mid, at saka yung balance okay lang. Meron naman. Ayan, oh. Pag ginagalaw natin to, parang may kulog. So wala na din control. Ayan, oh. Sana goods lang mga ano to. So, potentiometer lang palang problem nito. Pati yung kanyang speaker terminal. So, yan lang. So, ito. Palitan na muna natin siguro to. Buti, maliit lang yung problem. Kasi wala namang kasing nasunog dito. Buo naman yung fuse. So, yan transformer niya. So, ayan mga lods, continue na tayo ulit at tanggalin ko muna to, palitan natin ng mga bagong potentiometer. Linisan na din natin kasi malikabok na para naman ay then titreat natin to para tatagal kay customer. Hindi kalawangin agad, no, kasi malapit sa dagat si customer. So, ayan, continue lang tayo ulit. So, ayan, tester natin yung master volume. So, nakaset sa off ang volume natin ngayon. And then, so yung boom, walang reading. Sa kabila, meron naman, kaunti na lang. Tapos, sagad ang set. Full volume. Ganito lang yung pag-tester mga lods, ano? Full volume. Full volume nyo. So, sa ka-tester, so patay, ano? Kung makikita nyo sa tester natin, dito makbo. Sa kabila, meron naman, maliit lang. So, wala pa rin yan. Dito, sa kanyang isang master volume. Sa MP3 volume niya. So, ayan, wala din. Kaya yung kanina, basag-basag yung tunog nyo. Sa kabilang, meron naman. Kaso nga lang, hindi na talaga pantay. Sagad. Wala, patay. Pero sa kabila, mahina. Kaya ito yung sanhi kapag kayo mga amplifier nyo, unbalance yung tunog. Minsan ganyan yung mangyayari. Sa balance naman, yung balance okay lang. So, yan. Tumatakbo naman yung balance. Dapat ganyan. Pero palitan lang din natin. Para balance talaga. Dito kasi pag pinatay natin. Ayan. Okay naman. Pero ganyan-ganyan yung tester natin. Bumabalik-balik. Sa kanyang sa kanyang base, sa low. Okay naman, sa ganyan. Pagpatay, sagad na sagad, lakas. Ang problem nga lang sa kanya, kapag iniikot mo, may maririnig kang parang sounds na gumaganyan, no? Parang may hangin kapag iniikot mo. Sagad, okay naman.
sa kanyang Twitter. Okay naman sa sagad. Sa off volume. Sa full volume. Okay din, pero palitan na natin. Kasi nga, may unwanted na kapag ka iniikot mo siya, may unwanted kang maririnig na tunog. Hindi na siya, yan, may lagayan tayo ng mga parts na SMD. Para sa mga mixer, mga maliliit na So, yan. Sa Mr. DIY ko lang nabili to. 68 pesos. Kuha tayo ng potentiometer. Ilang piraso ba yan? So, isang pirasong mono. So, 50k lang yung ipalit natin. Kasi sa kanya kasi 100k. Tapos, stereo is master, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na stereo. Ito. Balik na natin. So, ayan, palitan na natin to. Lid natin. So, huwag kalimutan i-like ang ating video mga lods, So, galing pala to sa ating kaibigang Tech. So, siya ang singil nito. Kung hindi ko alam kung magkano siningil niya. Sabi ko sa kanya, parts lang at saka labor yung bayaran niya. Siya na bahala doon sa Kung magkano siningil niya, wala na tayo doon. Labas tayo doon. So, ewan ko bakit di niya ito ni-repair. Ito lang naman yung problem. Pinasa niya pa sa akin talaga to. Minsan kasi di natin masisi, busy din sila sa tindahan kasi nagbabantay ng tindahan yung dalawang tindahan. Tapos technician pa. Okay lang din. At least kahit papano may labor tayo dito. So ganito lang ako magtanggal ng potentiometer mga lods para hindi masira yung circuit. Ayan. Lagyan nyo lang ng lid. Ang init. Unahin natin ito sa labas. Tapos dito. Tapos huwag nyo pwersahin. Yan. Ito naman sa tagal na din siguro to kay customer. Ilang years na ba to? So pagpalagay natin ng mga 4 years na to, so hindi na din talaga ng ang pinaka kasi stress na parts ng isang amplifier, ito talaga mga potentiometer. Kasi palaging binibira iniikot-ikot. So, may makina natin. May YouTube. Yun Ilisan mo pala natin. So meron akong meron tayong power amp dito na padon. Dalawang PX2000 dalawa, and then
PH 2000 isa. So pagkumpara natin yung laman niya, kung same ba. Kasi yung isa PX, yung isa PH. So at saka ngayon na medyo ano si madam ano, yung sa padon niya na store. Di ko alam kung anong problema ni madam kasi kahit sa akin din na masyado nagre-reply, busy ata or may problema. Kasi nung last time ata parang na-hospital ata no. And then yung ano, yung meron siyang isang ano, parang kaibigan niya ata na store din. Hindi na pa doon yung pangalan, BG na siya. Ganun pa rin yung ano nila, iisa lang sila. So si BG no, kaya yun doon kay BG, meron siyang mga ano, mga CA series. So meron siya doong mga CA. Basta BG. Ano ko lang, i-share ko lang din sa inyo yung ano, store. Para yung iba kasi wala na doon sa store ni Madam. Parang nag-ano siya ng ibang store or sa kanya sa kanya pa rin 'yon. Di pa kasi nagre-reply sa atin. Padala siya ng power arm sa akin. Hindi naman nagre-reply. Yung mga tauhan niya lang ata nagpapadala. Tanggalan natin ito lang. Yun itong ano dito. So, pag mga ganito kasi mga lods, kung may problema, palit na talaga. Lahatin niya para pwera lang dito sa ano niya. I-check pa natin to yung sa mic niya. Ang dami kasi, maubos yung potentiometer natin. Kagaya nung last time, grabe. Puro mga 30 pieces na ganito yung napalit ko. Yung sa 733 na Sakura original. Sobrang dami. So, at saka may tusunra din tayo dito. Ayusin natin. Pantay. Ayaw pumasok. Lock lang natin. So yung sa kanya is halos ano, 50k pala yung ano. Parang pinalitan na pala to nila nung una. Halo-halo na yung mga ano, okay, merong 50k, merong 100k. So ito ngayon 50k lahat nilagay natin. Parang pina-repair na din pala to. Nga lang, baka sila lang ano, hindi naman sa technician din ala. Hirap kasi hanapin technician dito sa area namin yung ano mga lods. Hindi naman ako kasi talaga sabihin natin na magaling talaga. Ang naka-advance lang sa akin mga lods is meron akong parts, yun lang. Yung ibang tech kasi dito naka-rely pa rin sa ano namin, electronics namin dito. Kaso nga lang yung electronics namin dito daming kulang. Hindi kompleto. Kaya yun lang yung lamang ko sa kanila. Marami namang magaling dito na tech. Yung iba nga taga Iloilo pa nga yung ibang technician namin dito. May mga taga Iloilo pumupunta, dumadayo dito. So, yung iba kasi yung mga technician dito, nag-abroad na yung iba eh. Yung lang yung mga bata-bata pa, yung mga kabats ko, kasi abroad na sila. Meron naman tayong mga kaibigan, yung mga kasunod sa atin. Kaso nga lang, nasa mga tindahan, maintenance. Kagaya sa akin, maintenance din ako dati. Year 2012 maintenance tayo nagsimula. Hanggang sa napag-isipan natin, hindi muna ako umalis doon, nagpakilala muna tayo sa mga tao. Para pag alis natin, hanapin tayo, di ba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, dito na ako, home base na lang. Hindi na natin kailangan mag-shop. Kasi tayo sila na yung hanap sa atin.
Basta ibalik lang natin yung magandang serbisyo. Yun lang man talaga, importante talaga. Kahit magkano pa yan singilin mo, kahit ako naman singilin mo kung mahal, kung magpapaayos ako, kung makikita ko sa gawa mo na sigurado, okay lang yun. At least, kung mahal ka man maningil, at least yung amplifier ko, tatagal ng mga 5 hanggang 10 taon, goods na ko dun sa binaya, diba? So, yun lang yung importante mga lods, yung serbisyo. At saka tibay ng gawa. So, tapos na natin palitan. Saka na natin yung palitan doon. Testing muna natin. Kung makukontrol lang yung master volume. Hindi kasi napukontrol eh. So, tingnan natin kung kaya na natin kontrolin. So, yun lang importante mga lods, serbisyo. Totoong serbisyo. Saka dapat, transparent ka sa customer mo. Medyo matagal na din tayo dito sa ganitong trabaho na to. Hindi natin maiwan. Gusto tayo mag-stop. Hinahanap ka naman. Sige lang habang medyo bata-bata pa. Kaya pa ng baga natin. Kaya pa ng lungs natin yung Kaya yung mga bagong tech dyan, always talaga lagay kita talaga kay electric fan. Huwag nyong higupin yung usok ng lead. Dyan ako muntik madali. Buti na lang naagapan ko. Kundi wala na, hindi tayo abot ng matanda. Butas-butas na yung lungs ko mga lods. Pagpa ko sa hospital, pagpa check up. May mga butas-butas yung lungs ko. Buti na lang naagapan ng maaga. Hindi pa siya, kumbaga mild pa. Kaya pala dati hirap na hirap akong huminga. Kaya yung pala yung lungs ko, muntika na. So, kaya ginagawa ko ngayon. Uminom-inom ng mga herbal. Naglalaga ng dahon ng mangga. So, testing natin. Tingnan natin kung kaya na natin kontrolin. Lagyan ko muna itong balance ng para ma-balance natin ng tama. Lagyan natin ng knob para maano natin. Ay perfect yung check natin. Balance, treble. May problema din to sa baba pala na potentiometer, Nag-ano siya, yun. Kasi nga, naging okay na yung master. So, lagay tayo ng Testing natin kung kaya ba natin kontrolin. Kung kontrolado na ba ng ating master volume lahat ng tunog. Ayun na. Yan kontrolado na ng natin. Focus natin. Ayan Yan, namamatay na din dito. Sa kanyang volume, sa stereo, sa P3. So, ayan. Ito lang, Yan, lagyan natin, ipopost natin. Yan, may siya, Palitan lang din natin tong tatlo to. Low, mid, at saka high. Yan, Palitan lang din natin yung sa baba.
So, ayun, konti lang tayo at tapusin ko na lang din yun. Pag masyado mahaba yung video natin. So, ito na mga lods. Napalitan na natin. Yan, bago na to. So, ito lang yung sira sa customer natin. 2, 4, 6, 8, 8 pirasong potentiometer and then 1 pirasong speaker terminal. So, ito. Lusaw yung siguro nag-lost contact ito. Yung wire niya or dito. Di ko alam basta ito pag ganito kasi masunog mga load. Siguro 4 ohms yung load and then naglo-lost contact. Ito yung mangyayari. So, ayan. Power natin. Palitan na din natin ang potentiometer sa baba. And then, USB tayo. Meron tayong isang USB. Tingnan natin kung ano to. Ito ba yan? Balik lang yung music natin. Kasi ang hirap kasi. Pag makapiright tayo, sayang yung video. Yun ah. Goods na ulit. Purmaingan delikado sa copyright yan. So, testing muna natin yung mic nito kung gumagana. Hey, ayun, gumana naman. Hey, sound check. Echo. Hey. Echo. Hey. Sound check. Hey. Walang echo ah. Hello. Sa iba. Hey. Ay, nagpunga na Hey. Parang hindi naman ginagamit na yung mic dito. Parang hindi naman na-stress yung mga Ibang lakas din. Hey. Ayun o. Hindi nga ito ginagamit nila mga lot. Sound check. Hey. Sound check. Yung ilang yung tumutunog ng maayos. Hey. Zero yung volume nito. Sa kanyang sa mic 2. Sound check. So, kausapin na lang muna natin siguro si tech nito kung magkano siningil niya dito kasi dito tayo malugi sa potentiometer. So, anuhin lang natin. Pero tapusin lang natin yung video natin. So, kung ano desisyon nila. Kung sabihin ng may-ari na hindi ginagamit. Kasi useless din kasi ayusin natin. Tapos hindi naman ginagamit. Yung sa mic niya ganun pa rin. Masasayang lang yung mga potentiometer. May stock lang. And then, di naman ginagamit. Okay lang sana kung ginagamit. Parang hindi ginamit mga lods yung sa mic niya. So, dami-dami kasi to. Ilang piraso to papalitan natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 22, 23. 23 piraso. So, magkano na yun? Kung dito sa area ko. Sa area ko is 18 peso yung potentiometer. So, 31 times 18. So, yan. 558 din mga lods, oh. So, kasi yung sa akin, pag ilagay ko yun, wala na. Short na. Hindi na kulang. Konti na lang yun. So, need natin bumili. So, 18 peso yung namin dito, potentiometer. 31 pieces, 558. So, kung willing silang mag-add ng 558, so, natin? Palitan natin. Kung ginagamit nila.
Kasi kung hindi naman nila ginagamit, ay hindi na natin i-suggest na ayusin pa. Kasi nga, masasayang lang din yun ipapalit bagong mga potentiometer kung hindi naman ginagamit. So, yun lang mga lods. Tanungin muna natin sila. Ito lang talaga yung pagdating sa maintenance ng AB733, dito ka mapapagastos sa potentiometer niya. Ang dami kasi, may kasama ng mixer. Sayang maganda yung mga music, may copyright lang, di pwede. So, nilagyan ko ng date para in case malaman natin kung kung saan tumatagal, ilang years, no? So, ito may number din tayo nilagay para in case ma-open nila, kung di na nila tayo mahanap, may number tayo. So, yung number natin, matagal na yan sa akin, magti 12 years na yung number ko. So, ito, treat natin para tumagal kay customer. Para hindi kalawangin agad yung mga resistor. Ito kasi, ito importante sa taas kasi ito yung palagi na unang tatamaan eh. Pero kahit pa paano ay tumagal naman at mabaw-bawi nila yung gastos nila. So, yun. Sobra pa din sa bawi kung tatagal na mga 5 years, goods na yon. Huwag kalimutan yung like ating video mga lods. So ayan, at hindi na natin masyado pabain yung video natin mga lods dahil done naman na tayo at successful yung repair natin. So basta ipapaalam muna natin to sa ating customer. So kung ginagamit ba to? Kung ginagamit, so mapipilitan tayong magpa-add sa ating kaibigang tech or sa ating customer na pambili dito. Kasi pag tayo pa yung malulugi na tayo. Kasi kapag ako to mga lods, kung ako ang nakatanggap nito, so isisingil ko to, kasama na to lahat kasi alam ko pag mga ito AB733 matagal na stock tapos hindi masyado ginagamit to, so isama ko na to. Pwede na lang kung magsabi yung customer, wag na lang yan i-repair kasi hindi naman yan masyado ginagamit. So yun lang. So ito. So thank you mga lods, walang support sa Remoting Channel. So yan, until next video, so marami pa tayong repair. At Diyos mabalaw sa mga lods. At yan, magandang buhay. Aka lang. Bye-bye.